Diyan sa plenary hall. Ang sona po ng Pangulo ay tradisyonal. Taon-taon po yan ay humaharap ang Pangulo sa dalawang kapulungan at nagbibigay na kung tawagin ay report card. Subalit sa taong ngayon, masasabi nating mas maigting na iniintay ang sona ng Pangulo dahil sa itong taong ito ay marami nga pong nagsulputan ng mga kung ano-anong expose na hindi man mawari ng taong bayan kung ang mga yan ay totoo o hindi at this point. Ano po, sapagkat ito ay nililitis pa. Pero ang isang malaking ang katanungan ay kung ito ba ay mababanggit man lang ng Pangulo sa sona niya ngayong taong ito. At Mel, itong sona na ito, ikalima ni Pangulong Aquino ay magaganap ngayong hapon kung kailan nasa pinakamababang antas ang popularity at net satisfaction rating kay Presidente Aquino at sa gobyerno natin dito sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya marami ang mag-aabang at lalo na sa mga reaksyon pagkatapos nitong talumpati dito, Mel. Ito mga nakalipas sa sona, alam mo, may mga lumabas na mga pananalita ang Pangulo na talagang tumimo sa isip ng taong bayan. Nung una, daang matuwid. Diba? Meron siyang ganyan. Wang-wang mentality. Ano pa? Tignan natin kung may wang-wang sa lawas. Meron na. Ayan. Ha? Okay na si Jun. Sige po, punta po tayo kung nasaan naroon ang mga nagpo-protesta. Naroon si Jun Veneracion. Jun, on the air ka na, Jun? Mel, as of 3:30 p.m., ang official estimate ng Quezon City Police District ay 7,500 ang sumama sa kilos protesta dito sa laban nga sa State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. At gaya ng mga naunang zona, Mel, ay nakasentro ang mga kilos protesta dito sa tapat ng Ever Gutesco Commonwealth. Umaga pa lang ay nagdatingan na rito, Mel, ang mga militanteng grupo na isinisigaw nga ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino dahil nga sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang DAP ay isa sa mga dahilan kung bakit may kinakaharap ng mga impeachment complaint si Pangulong Aquino. Kahit inulan, Mel, ay hindi pa rin napigil ang mga nagkilos protesta. At ang pagtapat naman ng Philippine National Police, 3,700 police personnel. Mas konti naman sila kumpara nung nakarang taon. Ang dinamihan ay ang mga layer ng barikada at ang mga razor barbed wire na nagsisilbing first line of defense ng PNP. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga barbed wire, umaasa ang PNP na maiiwasan ang konfrontasyon sa pagitan ng mga pulis at mga militante. Sa ngayon ay magkalayo pa ang dalawang panig. Nakakapagtaka dahil sa mga naunang Sonamel ay halos dikitan ang mga militante at mga pulis umaga pa lang. Isang militanteng leader na kausap namin, sabi niya, mag-abang-abang na lang daw kami sa mga susunod na mangyayari. Ako si Jun Veneracion. Excuse me, Jun. Si Mike ito, Jun. Jun, naririnig mo pa ako? Mike, go ahead, Mike. Jun, yung mga ralista dyan, pag nagtatalumpati na si Pangulong Aquino, maririnig nila dyan yung talumpati? May paraan ba sila dyan para matutukan nila at malaman nila kung anong pinagsasabi ni Presidente Jun? Mike, paumanhin na, dahil nandito tayo sa pwesto ng mga pulis. Medyo may kalayuan tayo sa pwesto ng mga ralista. Mga 100 to 150 meters. Pero kadalasan nito, Mike, ay nagpapatugtog naman sila ng radyo. Naka-monitor sila sa pamamagitan ng radyo. At doon nila naririnig yung talumpati ng Pangulo. Pero ang sa pagkakatanda ko, Mike, nung coverage natin nung nakarang taon, ay talagang totally hindi na pinakinggan ng mga militante yung sona ng Pangulo nang mag-rally nga sila dito sa tapat ng Ever Gutesco Commonwealth, Mike. At sa puntong ito, Jun, sabi mo ang opisyal na tala o tansya ng mga pulis ay 7,500 mga realista. Tama ba yung narinig namin sa iyo, Jun? Tama, Mike, 7,500. Okay. Pero sabi ng pamunuan ng Quezon City Police District ay may namumurito pa sila mga 500, Mike. 500 na mag-merge dito. Yun ay tatanong ko sana. Meron pa bang mga parating pa dyan? Yun, Mike, kanina ang monitoring nila na sa may Quezon City Circle, mga 500 yun, parating daw dito. Pero talagang inaasahan nila, Mike, dahil nga sa mga isyong kinakaharap ngayon ng pamahalaan, ay nasa 10,000 ang mga militanteng magrarally dito. Wala natin kung aabot yung crowd na yan sa nakikita natin mula rito sa ating vantage point, Mike. At kamusta naman ang panahon yan, Jun? Mike, maganda ang panahon, makulimlim, perfect para sa mga sitwasyon ng mga nandito, mga nagbabantay na government forces. Kung makikita ninyo, papakita lang natin dito sa baba. Ito yung mga pulis.
Relax po sila, nagpapahinga. Siguro nag-iipon ng lakas, hindi ko alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi talaga ito tulad ng mga nakaraan, Mike, na ganitong oras ay talagang mainit na ang sitwasyon. May mga paluan na, may mga batuhan na. Pero ngayon, eto, relax pa naman. Pero titingnan natin kung ano mangyayari. Maya, Mike. Maraming salamat, June Federation. Babalikan ka namin dyan sa loob, maya lamang. Ito, nakikita na natin, Mike, no? Si Pangulong Aquino ay tutungo na sa plenary hall. Papasok na. Papasok na. Ano Kasama ito? yung mga nag-welcome sa kanya nung siya ay dumating dyan. Incidentally, naka-helicopter ang Pangulo, no? Nang dumating sa lower house kanina. At siya ay lumapag sa helipad dyan. Sinalubong siya ng mga honor guards ng lower house at ng upper house. Ang medyo nakilala ko lang, Mel, yung ali niya sa harap, natakpan na o lumampas na sa camera, nakaitim na saya. Yan si Ma'am Cookie Feria, siya ang head ng Presidential Protocol. Tuwing may nga ganyang formal at hindi siya wala na, lumampas na, nakuna na. Hindi, saya, nakasaya din siya, nakapormal. Nakuna na siya, si Ma'am Cookie. Ayan, yun, yung tumawid. Yun, oo. Siya ay taga Department of Foreign Affairs. Siya po ang head ng Presidential Protocol. Siya ang nagmamando kung saan dapat at kung sino. Ito na, ilang saglit na lang yan. Si ano pala, Gina de Venecia yung nakadilaw. Si Congresswoman. Gina de Venecia. Okay. Ang sasalubong yata sa kanya dapat ay yung Speaker ng Kamara, pati na ang Presidente ng Senado. Yung mga namumuno ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Medyo may kahaba ng kaunting unti yung lakad mula dun sa tinatawag na holding room hanggang pagpasok diyan sa plenary hall, diyan sa may batasan. Yung nasa background, yung nakikita nyo yun, mga larawan po yun ng mga kongresista. Ito na. Yan na yung, ayan na. His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. On the part of the Senate, the joint session is hereby called to order. On the part of the House of Representatives, the joint session is hereby called to order. May I ask everybody to please remain standing for the singing of the national anthem.
sa iyo. Please remain standing for the nation's prayer. Amang makapangyarihan, puspos ka ng biyaya at pagmamahal. Pinupuri at dinarangal ka namin sa walang sawang paglingap sa amin. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil tinipon mo ang bayang Pilipinas sa araw na ito upang dakilain ang mga biyayang pinagkaloob mo po sa amin. Sa mga nagdaang araw, sinubok kami ng panahon dahil sa lubos naming tiwala sa iyo at sa turo mong pagdadamayan at pagkakaisa na nagpasan lahat namin ito. Kaya sa pagtitipon ito, hinihiling po namin na bigkisin pa ng matibay na pagkakaisa ang lahat ng Pilipino. Habang patuloy namin tinatahak ang landas tungo sa isang higit na maunlad at mapayapang Pilipinas. Basbasan at gabayan mo kami, lalo na ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Kongreso at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan upang may sakatuparan ng adhikain tungo sa maayos na paninilihan sa inang bayan at sa kayo'y maikapuri sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa iyo, siya nawa. Ladies and gentlemen, members of the Congress of the Philippines,